Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Galatians chapter 3 verse 9. Sumampalataya sa Diyos si Abraham kaya't siya'y pinagpala at pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. A lifestyle of faith. So simulan natin yung isang series ngayong week na ito na gusto ko pong maunawaan natin yung topic po ng faith. Today, yung faith po, isa po yan sa most neglected na subject ngayon sa church. Bibihira na po yung nagpipreach talaga ng solid teachings about faith. In fact, marami pa nga ang nagkikriticize kapag nagtuturo ang isang pastor. Katulad ko ng faith, parang kasing sa tingin ng iba, naabuso itong message na ito nung mga nagdaang panahon. Kasi totoo naman po, marami naman talagang mga maling katuruan about faith. Pero hindi natin madidinay na sa Biblia po talaga ay ini-encourage tayong magkaroon ng lifestyle of faith. At sa verse na nabasa po natin ngayon ay pakahalaga po na lagi po nating nakikita na si Abraham ang isa sa mga examples na gustong ipakilala sa atin ng Biblia para maunawaan natin ang subject ng faith. Kaya hindi niyo po maaalis yung subject of faith sa Bible Kabi-kabila po yan. Nasa pahina po lagi ng mga nababasa nating mga talata sa Biblia ang subject ng faith. At hindi nyo rin po madidinay na lagi pong tinutukoy si Abraham patungkol po sa usapin sa faith. So bakit ginagamit po ng Diyos at ng Bible ang example ni Abraham? Kung mababasa niyo po ang buhay niya, ini-encourage ko kayo, basahin po ninyo from Genesis 12 hanggang 25 para makita ninyo kung ano yung naging buhay ni Abraham. Si Abraham, siya'y naging ama at the age of 99 years old. Almost 100 years old na po siya nung siya'y nagkaanak. At yung kanyang asawa ay barren o baog. Pero nagkaanak pa rin. At naging ama ng mga bansa. May kita nyo na si Abraham, kahit wala siyang military experience, ay dinaig niya yung mga hari na nagsama-sama, nung nirescue niya si Lot, na nakidnap nitong mga haring ito. At makikita nyo si Abraham, nagsimula siya sa wala. Iniwan niya yung kanyang bayan, yung lupain niya. Yet, ang sabi ng Biblia, he became very wealthy. Hindi siya nagkulang, pinagpala siya ng Diyos at lahat ng kanyang pamilya, ng kanyang mga kasamahan or yung mga nagtatrabaho para sa kanya, pinagpala rin. At si Abraham, makikita natin, tinawag siyang friend ng Diyos. At makikita nyo rin sa Biblia na si Abraham, he lived a full life. Namatay lang siya sa katandaan. So mapapansin nyo, ito pala yung ginagawang example ng Biblia. Yung buhay ni Abraham. Para tayong mga believers, ay ma-encourage na manampalataya. Kaya doon sa verse na binasa natin sa Galatians chapter 3 verse 9, tayong sumampalataya, pinagpala rin, katulad ni Abraham. Kaya napakahalaga po talaga ng teaching about faith. Maging ang Panginoong Hesus, hindi nyo madidinay sa lahat po ng kanyang mga teaching. Sabi niya sa Mark chapter 9 verse 23, all things are possible to those who believe. Bakit lagi sinisingit ang Panginoon yung pananampalataya sa kanyang pangangaral? Makikita nyo yan sa Matthew chapter 6. Yung huwag tayong mababalisa. In connection to prayer. Makikita nyo yan sa Mark 11 verses 22 to 24. Para tumanggap tayo ng sagot sa ating mga panalangin, kailangan nananampalataya tayo. Even in receiving miracles, Panginoong Hesus, hindi siya makagawa ng himala sa sarili niyang bayan dahil hindi naniniwala yung kanyang mga kababayan. Mapapansin ninyo, madalas niya nire-rebuke yung mga disciples pagka nag-aalinlangan sila. Paulit-ulit niyo po maririnig o mababasa sa Biblia, siya sabi ng Panginoon, oh, you of little faith, why did you doubt? At makikita ninyo, even sa kanyang resurrection, pinagalitan niya, he reproved his disciples because of their unbelief.
Kita ninyo, maging ang Panginoong Hesus po nagtuturo ng faith. Sasabihin ng iba, pastor, di mahalaga yung faith. No? Mahalaga lang, may relasyon ka sa Diyos. In fact, your relationship with God right now is based on faith. Kaya pag hindi mo naunawaan yung subject ng faith, hindi mo maintindihan yung relationship mo kay God. Nanalig ka kahit hindi mo nakikita ang Panginoong Hesus o ang Diyos. Di ba? Pero nanalig ka at ibinigay mo ang buong buhay mo sa Diyos dahil nananampalataya ka. Napakahalaga po ng katuruan patungkol sa faith. Kaya ano-ano ba ang dapat nating matutunan sa faith? Bigyan ko lang po kayo ng mga ilang bagay na mahalaga. Ano po? Unang-una, without faith, it is impossible to please God. Hindi ka kalulugdan ng Diyos kung wala kang pananampalataya. Malinaw po sa Biblia yan. Sabi sa Hebrews 11:6. Sa Biblia, sinasabi we should walk by faith, not by sight. So, ibig sabihin, hindi ka lalakad sa sarili mong galing, husay, talino. Kailangan by faith. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Without God's word, ano po? There will be no faith. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 10, verse 17. Faith cometh by hearing. Sa Romans chapter 4 verse 20, si Abraham, hindi siya nag-alinlangan sa mga pangako ng Diyos. Kaya tinanggap niya ito. Ano po? Kaya minsan maririnig nyo, ay mahalaga yung manifesting. Manifesting is not faith. Kasi hindi po yan nakabase sa Word of God. Para magkaroon ka ng faith, kailangan nakabase yan sa Word of God. Pagka nakasulat sa Word of God, panampalatayanan mo. Basta sinabi ng salita ng Diyos, doon mo ibibase ang faith mo. Ganun po yan. At faith is required in our prayers. No po? In receiving from God. Para tanggapin natin yung mga desires of our hearts. Yun ang sinasabi ng Mark 11 verse 22 to 24. Hindi tayo tinuruan ng Panginoon Jesus na basta manalangin ka na lang at huwag kang manampalataya. Ang turo niya, have faith in God para tumanggap ka ng sagot mula sa Diyos. Maging ang mga bundok mapapalipat po. Kita ninyo mga words na ginagamit ng Panginoon, ano? Para lang i-challenge yung mga believers na manampalataya. Kaya sasabihin ng iba, hindi mahalaga, pastor. Balikan natin ang Panginoong Hesus. Ano bang itinuro niya about faith? At panghuli, ito, minsan mahirap natin talaga tanggapin, pero ang sabi ng Panginoon, hindi pwedeng maghalo yung faith and doubt. Sabi sa Biblia, believe and not doubt. Yun po sinasabi ng Mark 11, verses 23 to 24 at James chapter 1, verse 6. Kaya alam nyo, napakahalaga po ng faith. Marami tayong question sa ating mga buhay. Ano po? Pero ang tanong, naunawaan na ba natin talaga ang subject of faith? Ito ang magiging susi sa isang matagumpay na paglakad natin sa ating pong Christian life. Ito si Pastor Jojo, nagpapalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.